burst ground floor sa Camila Hotel 1 under renovation man busa nabalhin kita diri sa atong ikaduhang official venue ang function room sa Camila Hotel 2 nga nahimutang dinhi sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. So it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Bisan pa og sa ulan pero mao na magid atong weather, rain or shine man ta. Sa ulan or mainit, magpasalamat gihapon kita sa atong labaw nga makagagahom nga gihatagan kita karong adlaw aron magkauban na usab sa atong kapihan sa Dipolog. Duha ka takna nga tulumanon public affairs program simultaneous aired over RMN TXDR 981 ug ingon man sa IFM 94.1. Live streaming pinaagi kang IT Director Silbert Adriatico Donduyano sa www.rmndipolog.weebly.com. Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Stay tuned kamo diha sa Gawas sa Nasod para maka-update kamo unsay latest sa atong mga balita dinhi sa ato ang Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan og ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto kang Taxi Lumbang nga may nagdala sa atong tingog sa kanginan pinaagi sa DXDR og ingon man sa IFM. Dito sa broadcast station to adito si Danny Luod, daghang kay salamat silang Mardy Libres, si Ruchi Monera o sa ngalan sa tong station manager nga si Edgar Dagomo. Kini si Edith, pahintito mo inyong regular anchor and host, mingon kaninyo nga hinaot ta makikauban kamo kanamo karon jung buntaga karon masayra nato ang mga kalambuan sa mga lungsod sa Rojas. Although ang sindangan ni Big Off agahapon si Mayor Boyce kay doon na siya previous appointment, but the show must go on. Kauban nato karon si Mayor John Hendrik Valleser sa lungsod sa Rojas, and later on maabot din si Police Superintendent Lito Andaya sa Dakbayan sa Dipolog ang ato ang tinugyanan sa Philippine National Police aron ma-update usab kita ilabi na sa war on illegal drugs dinhi sa atong dapit. Labi na kay sa naging adlaw dunay na operation Tikwang, di na Tukhang. Operation Tikwang, then naghapon doon na po yung operation Tukhang. So, mao na nga ato ning pakisayran kay aron makahibalo kita og unsa nay lakat sa ato ang mga peace and order conditions sa ato ang dapit kay kini mao usab ang magdala sa atong kalambuan. Atong ipaabot ang atong mga panelists karong butaga si Pons Roda to sa Corazon Aquino Hospital. Get well soon diha ang atong manager sa Philippine Information Agency. Naminaw ra karon si Pons Roda, get well soon. And then si board member Buili, hinaton ta nga padulong na to dire, si Konsehal Ruben Ligorio, and then si Edgar Soronda, kay si Yusek Matoy Barinaga to as Manila, and then si Robert Pinsoy to pa sa Davao, wa pa kaabot. So, si Julius Salaveria, atong CPA, na panelist gikan sa Department of Trade and Industry, kaming napunto siya. So, this time, ato i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong bisita, one-on-one ni karong duha, kaya pa nangabot ang uban. Dayon, ato pasalamatan nga ni sanong kini siya sa atong imbitasyon. This is the first time, and hopefully not the last time, nga makauban nato siya sa atong kapihan sa Dipolog, karong buntaga, kay daghan mo ta mga mayor pod nga kuan interview diri gawas ang gobernador, vice gobernador, uban pa nga mga nagdala og renda sa ato ang kagamhanan aron masayran sa atong katawhan ug unsa poy nang hitabo sa ila po mga tagsa-tagsang nga mga lugar o mga lungsod o mga syudad nga maoy ilang gidumala. So, without much ado, I would like to acknowledge the presence of Attorney John Hendrik Valleser, the Mayor of Rojas, Zamboanga del Norte. Good morning, Mayor, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag sa Edith, no? And salamat kayo sa pag-imbitar na ko dire sa imong programa, Kapihan sa Dipolog, every Sunday, no? Every Sunday, 9 o'clock to 11. So, salamat kayo. Probably I will be giving out some information about Rojas. Okay, thank you so much, Mayor. One-on-one ta karon ko, wapa man ang uban. Let's start the ball rolling. Unsay naa sa lungsod sa Rojas, nga murag na magnetize man ang tanan nga mga dili lang taga diri, mga dumuduong o mga taga diri, kay namura man og kasagaran nga mga dagko nga mga kalihukan karong mga panahona naa sa lungsod sa Rojas gibutang. So, what's so special about Rojas, Mayor? Rojas have been sleeping.
for a number of years since it was born in 1967. So wala yung nakailaon sa Rojas, wala yung nakahibalo asa ang Rojas. It just so happen nga Rojas right now with my administration, with my leadership, had been welcoming a lot of visitors, no? Especially kung kining nga mga challenges sa pag-host lang, sa pag-akomodar lang sa mga tao, di man tamo atras because it's also our goal nga kining nga tulog nga ruha sa dugay nga panahon ato pud sila pukaon nga it's time for development, it's time to move forward, it's time to participate sa mga kalambuan sa palibot. Dili pwede magtanaw-tanaw lang kita, no? There should be active participation from the people. So with my leadership, nagdamgo ko ani nga unta nakamata na gyud ang Rojas. So we have to move forward. Muna that nga ito I was challenged by Ma'am Natividad Bayubay. Gihatag niya ang provincial meet and then gihatag na po nila ang regional meet. And then another kato sa Boy Scout nato, no? Just recently it was a Mindanao wide Boy Scout Jamboree. So dili lang to sa Tibok probinsya, dili lang to siya sa Tibok region sa Zamboanga Peninsula, but it was the entire Boy Scout delegates coming from the different parts of Mindanao. So natin mga bisita at mga almost kito sila 10,000 kabuok, no? Natingala mo asa man ang gibutang sa Rojas. Oh, correct. 10,000 kabuok. Dako din ang Rojas. Unsa man din ang Rojas? So we are just so lucky ka ang province of Zamboanga del Norte naa sila 52 hectare lot nga patag yung kayo na dito sa lungsod sa Rojas. So kung mingon ka provincial meet, we were expecting about 4,000 delegates, students dito na to gi butang tanan mga dula, no? Aside sa mga games na gibutang ato sa covered course na gi-provide ni Congressman Dudo Labad-Labad daghan. Pag-abot atong regional meet, we're expecting about 6,000 ka mga atleta nga gikan sa different parts of the region. So naakomodar. Even katong sa Jamboree, dito na to gibutang 10,000 Boy Scout na arang gid sila dito sa area gihatag sa provincial government. Ato det mura bibo ang Rojas. Okay, thank you so much, Mayor. Ato na i-acknowledge diri ang paghiabot sa ato ang CPA nga panelist, diri kay Jules. Gikan sa paghiabot diri sa ato ang panelist nga si Julius Salaveria. Good morning, Jules. And Good morning. yes. And also good morning to Mayor John Henrik Valles. Okay, thank you so much, Jules. Okay. I'm wondering, Mayor, with your administration, under your administration karon sa Rojas, murabag kalit nga ni sulbong ba nga, uy, ang Rojas nakalit na bitaw siya nga ka-popular, ato dito ana. With all these challenges ba, wa ka na kanang na ang nahadlok nga patis akong ira pilara din saon pagasto ini asa ko mga yung hinabang nga para ma-push through ning klase-klase nga mga programs and projects, activities nga akong gidawat dinhi sa lungsod sa Rojas. Dayon ang ako mga sakop kuan ba pud sila maka-put up sa challenge ba pud sila. So Mayor, I think it's a gargantuan task on your part being the present Mayor of Rojas nowadays. Of course, being the mayor, no, there should always be reluctance, no, reluctance in accepting. But these are just challenges. Akong ginatanaw. Being the mayor, nakabalo man po ko pila akong budget, kabalo mo ko pila kwarta sa lungsod sa Rojas, pila unsang po capacity sa lungsod sa Rojas. So pag-offer ani nga mga events, we started with the provincial meet, no. Akong gipangutana si Ma'am Bayubay. Ma'am, what are the requirements to host provincial meet? Kaya di man gud ta magpwede magpataka lang tag host diha wa ta kahibal sa tong resources. But when I asked that question, Ma'am Bayubay said, okay, Mayor, if you like, take it. Ma'am, what are the requirements? Kaya mo naman yun eh. So, as a game lover, no, sports
enthusiast. Ako nag-iha pila ka buok kong covered courts na madulaan, pila ka buok kong eskwelahan, maayo ba akong mga eskwelahan, kaya ba nila mo-accommodar sa mga bata, and then even all the events ako yung plano. So looking at this, ingon na din ko nga sa province with the help of Governor Roberto Wayuy, tabangi ko. Gusto ko mailhan ang Rojas. Gusto ko mulambo ang Rojas. Gusto ko move forward ang Rojas. But because of the approval and assurance of support coming from the governor and coming from the congressman, Dudu Labad-Labad, akong gikuha ang challenge. Yung ko na, abita mo back up na ako, no? Anyway, this, at tanaw na ko sa mga resources, kaya raman, mo share. Because at kabalo ko nga dili kaya kung lungsod lang. So yun ko, mo share man si governor, mo share man si congressman, so I will take the challenge. Anyway, all the benefits will really redound to the people of Rojas. So pila may magasto to, minimal ang gasto, kaya wala man tagi pangsaad sa mga delegates compared before na mag-bidding ko, no? Sa to ang time sa regional meets, sa provincial meet, wala man tagi nasaan nga ipanghatag kay mo gasto mga putalingunan, no? So, I was just so happy or lucky enough nga ang lungsod sa Rojas ni cooperatanan. All the barangays cooperated, all the people cooperated. Unsa dili na ako makaya, they offer. So, malipay kay ko nga dili ra gyud si mayor. Gusto lang sila nga naay mo take the lead for the people of Rojas, and everybody will just automatically respond to the challenges. Okay, thank you so much. Jules, question para ni Mayor? Go ahead, good morning. Ang unsa man gyud ato gusto iposisyon ang lungsod sa Rojas, because before murag siya matawag nga industrial center, and yet your activities are sa mga sports, tourism. So kumbaga unsa man gyud gusto nato nga i-brand or itag sa lungsod sa Rojas? Actually, Sir Jules, okay, si Sir Jules, ako mong punang maestro. Maestro po na ako na siya. Pero, Sir, pasensya na, undan yun ko naman sa kabisi. Now, being the father of the municipality, dili man good, lisod kaayo mo inyong usar kabok imong i-focus. Because daghang aspeto nga kinahanglan natong tan-awon sa pagdumala, di ba? As of now, I am also muraga fast track ko sa industrialization sa Rojas. Pero one aspect raman gud na, di ba? One aspect ra na. Daghan pa kalambuan pa aside sa, and then mingon po ko nga, if I'm going to industrialization, I should prepare my people of Rojas. How should I prepare my people of Rojas? Na most of them are, as of now, no, most of them are unskilled. So kung naaki mga industries, dili gyapon ang taga Rojas may makabenepisyo, makuha lang gyapon ta, mag-pirate lang gyapon ta, piki kayo. So I have to prepare my people as well. Then pobre man sila, unsaon man nila pag-eskwela, unsaon nila pagka-skilled. So akong ginaandam sila, pinaagi sa sports na hopefully, bisan todo wala sila kwarta, they will become skilled, they will become disciplined, as well as pag-abot nila og college, makalibre na sila kung maghimo sila og mga varsity or mataas-taas ang nila panglantaw silang kaugalingon. So in all aspects, I have to look into nga ang Rojas ma-industrialize siya, at the same time my people will be ready for this kind of change for Rojas. Okay, regarding na mention magud nato nga industrialization, last October 30, although wala ako diri pero nabisita nato si Mr. Engineer Gilbert Cruz nga adunay plano nga magtukod og cement factory sa lungsod sa Rojas. Naami kaniadto sa last August nagkita mi ang tibuok kapihan sa Dipolog nga team, and then na-mention siya nga baso na ay problema, no? Kabahin sa permit. Unsa may estado karon sa pagkakaroon kabahin anang gihangyo kanang requirement para makatugod og cement factory sa Rojas, and in line also with what you said, you want it to be also an industrial center. Yes, sir. No. Of course,
being the father, or naman ko tayo gina-follow na procedures. Okay. Sa level sa local government unit, igo rami nalupay galing na beneficiary sa ilahang plano mag-invest sila sa lungsod sa Rojas. Nalipay mi. Pero bakit bureaucracy nga itong gina-follow? All the permits, kami, inong ko sa ilahan ni Engineer Gilbert Cruz na I will help you with whatever I can just to provide you the things that you need. Pero, pag abot na gali sa taas, ilahan na po itong ahensya. No? Ilahan na po itong ahensya. Kay, basically, the local government of Rojas is not technically aware po kung unsay mga requirements. Bago nang go, di ba? First time. Ang mga tao, ako mga engineer siya, daw nga na ako yung mga civil engineer, na ako mechanical engineer, na ako electrical engineer. Dili, kanang inato ang ilang mga talents, dili pareha sa kinahanglan sa industrialization. So, ngayon po ka na, kanang conversion. Rojas is basically, ang iyahang panana is agricultural. Rojas agricultural. Pero kinahanglan man gud nimo i-convert pa na siya into industrial. Dili, it's not on the level of the local government of Rojas na mag-convert og yuta. It is in the regional level. Depende pa yun. Kung mulapas na po siya og 5 hectares, national level na po ang conversion. So dili namo na mapugnan o dili namo na scope sa mong trabaho nga mohatag. Igo ra may mohatag business permit, mohatag ra mi anang mga sa ginagnay diha sa lungsod. Pero as to the problem of other permits, dili po na mo maproblema. Ilahan na gid po na, no, it's not also my power. So daghan man gud kang requirements mo na usahay labi na karon, no? Within our secretary, I don't know kung unsaon niya pag-deal ani nila, no? Sa yahara ng power, not on my level. Okay. Thank you so much. Update taga my mayor. Kay the last time there is that was 2 Sundays ago, no? Or last month ba to, guys? Nga there si Engineer Gilbert Cruz. Second. Yeah, kauban niya October 30 to, no? Kay November 1 nagkuan man dito. Kauban niya yung mga engineers, architects, uban pa gani dito si Vice Mayor nakaatol dito ang team sa kapihan sa Dipolog, kauban sa ubang mga media, no? Dayon nagkuan na sila dito si Acting Governor Sinen Alvis Angeles dayon. Nag groundbreaking ceremony kusuking ulan ana. So, karon nga update ani Mayor kana na ang hapsay na tanan ang mga papilis ani and all systems go na ba sila? As to our permission local government, murag wala pa ko nakapirma og papel sa ilahag yun, no? Kay before man ko na maabot sa kuha naman ko na mga tagsataka opisina nga agian, no? Last ang business permit. So if maklear na sila tanan, kompleto na maagi pa na sa DNR before na sila makaabot na ako. Pero I assure them, no? Once it is on my table, automatic na kumupirma. Pero I have seen the lot nila karon, kanang 11 hectare, 12 hectare lot nila, na nasa clearing operations of the area. So, the groundbreaking, so ako silang gainan nga, anong automatic man eh. Na naman ko schedule daan, so ako silang gainan. Na ko schedule na out of town ko, manang wagi ko ka-attend sa, sa program. So, ako lang gainan nga, ako lang ipadala sa Vice Mayor, and on my behalf nga mo attend sa mong ceremony. So as of now, wala pa yung final nga documents na abot sa akong papel, sa akong table, pero na sila clearing operations na ginabuhat kay cutting permit sa PCA, etc. No? Kinahanglan magawa kadaghan kay proseso, di ko ganahan nga malaktawan. Kay mahimo ma-blame unya ta later on. O pasangin lang din ta later on nga na mangyhatag mo nang automatic, di ba? So as of now, gladly, they're following also all the procedures by the government. Okay. Thank you so much, Mayor. Kaning Rojas, as Jules mentioned earlier nga,
padulong sa industrial corridor mo gani panahon ni former governor Isagani Amatong, di ba? Oo, dayon na puno ni punan ni pag-abot ni former governor Rolando Yebes nga nahimong DDP Karuma, Dipolog, Dapitan, Pulangko, Katipunan, Rojas, Manukan, no? Corridor. Pero ang original gud ani nga Provincial Industrial Corridor diha sa Rojas ang panahon pag ni Governor Isagani Amatong. So unsa may napuno ani? Unsa may updates o unsa may kalambuan ani karon niyo? Wala pa na approve ang lumalay. Basically, kining DDP Karoma, okay, or the industrial corridor, nganong naaman sa Rojas, kasagaran. All of these municipalities involved, or even the cities, should submit their CLUP, the Comprehensive Land Use Program. 10 years na siya, 15 years. Pero, kinahanglan i-declare dito kung asa dapita ang industrial nimo. It's just that na a lot of these municipalities wala makasubmit kay lisod siya, no? Sa Rojas wala pagali may kahuman sa among gitawag nga CLUP, pero mas taas-taas among level sa CLUP. Muna nga kung magtukod diha sa lungsod sa Rojas, tungod sa balaod nga kanang corridor is under also the PEZA, Philippine Economic Zone Authority, mataga nagdagahan kayong business incentives ang mga investors. Diapod sa Rojas sa pagkakaroon is sa ang planning, sa zoning, ang mga agricultural lot na ando sa DDP Karoma sa corridor, ano na siya gi-declare or ready for conversion into industrial. Manang mas dali na siya kay kompleto na ang mga ordinansa nga kining area pwede na siya ma-industrial. So ang process dito sa DNR mas dali siya compared sa Manukan, compared sa ubang areas na wala pa sila nakakuan ng level na declared into industrial na areas. So a lot of investors are coming in. Nalipay ko nga kining Petra Cement headed by Engineer Gilbert Cruz. Napalit sila og yuta nga 12 hectares. Sa 12 hectares sila kunong i-half. And then this week sad the sea oil mopalit sa anang 12 hectares. So katunga ang Petra Cement, katunga pud ang sea oil. And the sea oil will be kanang depo bitaw nila. Okay. They will be making murag 10 depo diha sa lungsod sa Rojas. So mas madako na gyud siya. Ni kuha na siya, ni approach na siya sa ang sea oil sa muang sangguniang bayan for the approval of all their permission, i-endorse ang ilahang mga permits, as well as i-present nila ang katong environmental effects sa lang area. So tanaw na ko sa mga SB, okay raman kuno sila, no? So with Petra Cement, with the sea oil, nandagan po ni dool regarding biomass, regarding katong sa electricity gihapon, no? Daghan mga Koreano nanool. So yung ko nga, sige, tanawa mong lugar. Rest assured na makakuha mo sa incentives, business incentives provided by the national government, provided the provincial government, provided also by the local government of Rojas. So daghan man gud sila makuha mo nang ganahan sila sa Rojas. Okay, sir. When you speak of business incentives by the national government, by the provincial government, by the local government, does this include the tax holidays nga ang mga investors nga mo'y hatagan ninyo para makuan po sila, mainganyo po sila nga mo-invest yun sa inyong lugar? Yes, of course. Ang pinakadakong incentive is the national government. No? The Rojas under the corridor is part of the corridor wherein all investors na ma-qualify, daghang mga qualification, dili magitanan nga tanan, no? All investors na mo-qualify will be given 4 years tax holiday. Mo ginasan sa PEZA, Philippine Economic Zone Authority. Gani na natay locator diha sa lungsod sa Rojas kining Dipolog Coconut Oil Mill. So it started in 2013 ng operations. So hangtod karon wala pa ko gadawat og business tax kay
4 years man sila, no? 2017 pa magsugod sila og bayad. So ang Wilmar, even the Wilmar, nang-apply po sila nga ma-under sila sa PESA. So nag-uol gali ko kay 10 million at least ang ilang ihatag sa lungsod sa Rojas as business tax. Daan na sila, 1970 plus pa na sila nag-start diha. Abi na ko og dili pwede ang mga daan under sa PESA. Dili na kinahanglan i-change ang entity. Mo-apply lang ka dito. No? Pero wala na sila tax holiday. Wala siya tax holiday nga 4 years. Pero ang ilang computation sa ilang taxes sa gihatag po sa national government is malain. Sa una, 32% sa imuhang net income o mapaingon sa government, gamay din mabiling, gamay din share mapaingon sa lungsod sa Rojas. Karon lain na. If you are under the PESA, 5% automatic sa imong gross income makuha as business tax. Dili 5% ang kuan, dili to the local. 3%, duha ka buok lang issue nga cheque, 3% will go to the national government. 2%, the other check, 2% will directly go to Rojas. Pero gamay na lang kayo. Kay kanang, especially kanang Wilmar, edible oil diha, ang ilang sitos, ang ilang main office is in Manila. Is in Makati. So dito ang dako og taxes. Ang mabilin sa Rojas, gamay na lang. Pero as business friendly as Rojas, nang-apply sila, nananghid sila, natanaw ko from 10 million na computation sa business tax at least, mahimo na lang siya og 5 million. Ang pangutanas mo, sugot ba si Mayor nga hatagan sila og incentive? Musugot ba si Mayor nga mo-apply sila sa PESA? Pero as I've said, no, business friendly magud ang Rojas. Hindi ko ganahan nga madunggan nila, ma-spread out ang istorya nga dili musugot si Mayor basta alkansihon ang Rojas. So we had a deal with, we had some negotiations with Wilmar. Ngayon ko, we will always support kung unsa yung pangayoon na maka-tax exempt mo, etc., ma-under mo sa PESA. Even to the loss of the local government. Kaya I know, mo-bargain man yun ka, no? Nawan-an ka karon, pero sa sunod daghan ang mo, sulod, kay tanaw nila ay supportive kayo ang Rojas, ang LGU, sa tanan ng mga musulod na negosyo. Okay. Mayor, nag-text karon si Engineer Gilbert Cruz. Iyang dili lang siya kasulod sa live streaming, kay gatag man siya po. Yung siya nga, heartfelt thanks for issuing the permit. Matod pa niya. Ingon siya, dili kasulod siya sa live streaming, kay monitor ta siya. So, mauna nga, ingon siya, pasalamat siya po. Okay. Kanang ingon ni mo, Mayor, nga, like, ang Wilmar, ang iyang head office to sa Manila. Okay. So, ang taxes to dito ibayad sa Manila? Yes, dito gud ang dako-dako. Ang bulka dito man ang negosyo na hitabo, no? Ang dire collecting raman, ang dito ang ilahang maging transactions. Pero naaman ang planta diri, naaman diri ang gagaling sa oil o guban pa. Di ba na sharing ana, I don't know ha, 60-40 sharing? Mao nang gamay na lang sa as to the real property tax. As to the real property kinahanglan ng planta diha ta makadako. Pero as to the business tax, the entire transaction between the Wilmar and the other country, dito maguna hitabo sa Manila, sa Makati. So dito muna nga, akong gihangyo ang Wilmar nga, if fully mahatagan mo sa PESA, pwede ba na mabalhin ang inyong office, principal, diri sa itong lungsod? So they are amenable. Malabo na nga sa amin kung kabanga, you give something, later on you will be waiting also for something else also. So give and take naman yung pro no? Di man pwede o magsumbagay mo diha, mag-away mo diha, no? So negotiations, talking to them will really give you a better perspective. Yeah. Gawas anak, Mayor, siguro kaning mga
kaning mga pohon, no, future projects pohon nga moabot diha sa lungsod sa Rojas. Siguro ang LGU siguro mobarog yun nga dako-dako ang taxes nga mabayad sa local kay nagud mo diri galihok sa local namo then tapos ang tuana sa layo ang dako nga kuan niya kanira bang sharing ra ba dugay ra ba basag gikan na sa national no dugay kay moabot ang local shares no Diretso na gid sa ira. Diretso na sa ira, no? Muna nga the local government lang karon of Rojas is really wanting of all the necessary ordinances. Kay gasalod magud ta karon sa national laws, no? Republic Acts na handed over sa LGU nga buhaton. Unya ang LGU unsa kay tax na mo ani, di ba? So gawon na kapangita pa ta mga ideas kung unsa na to pag-tax. Ang Rojas sa akong administration lisod man po kayo bangdaon ng diretso ng mga dagkong kumpanya, no? Negotiation as I have said, no? Once they will be amenable, then we push through any plans. Dili lang nga gusto ho nato tanan. So I told them, sir, from 10 million down to 5 million inyong bayron ng business tax, what will happen to my people? 5 million loss every year from Wilmar. No? So, ingon sila nga, Mayor, so nato yung negotiation na if ma-full na ang ilang PESA, they will be transferring the sitos to Rojas. So, mas increase na po siya. So, how about Shum? That is, Shung is the former name of Wilmar. Okay. Sana sa confuse ko. Okay. So, unsa kaayo yung mga kuan man gud mayor kanang daghan rang pohon nga mga investors no nga plano nga motoko diha og mga negosyo diha sa lungsod sa Rojas. Ang inyo bang muna ingon ka nga kinahanglan mo mga ordinances so nangita pa mo og unsa mga pamaagi nga maka-collect mo og mga local taxes ana wala mo gahuna nga mangita sa mo sundog ba sa ubang mga lugar nga palitan sa Olongapo sa mga Makati City mga ana day nila haron makukuha sa local taxes ana ba? Yes, just recently no before the coming of this Petra Cement I asked my sangguniang bayan no you better proceed to Naga City dito sa Cebu pangayon mo dito ordinansa yun sa nila ng mga cement factor nila diha no Apo Cement diha sa Naga City so tanawang ilang environmental ordinance tanawang ilahang business ikupya gidala na nila so nakakuha na so mula gina magkat-on tanan sangguni ang bayan so magkat-on po ta depende po sa masulod no masulod ang CO tan-aw na po ta kung saan na po kinahanglan nga ordinansa. Kung naman po masulog na lang, tanawan na po na tuon sa ordinansa. So, hinahinaan, hopefully, no? Malambo kitang Rojas. Mo-adapt kita to the change, especially to the development. Not just a change, kaya may change nga, deterioration, no? But this change will be for the development of Rojas, progress. Okay. So at this time, Mayor, murag nagmahal dagway ang mga yuta diha. Kay perti naman pinalitay kay tukuran sa kuan ana, butangan og unsa ba diha ana. So murag ang residential area ana asa naman dapit sa zoning nimo ba? Kay murag magkayamukat man na o dili maayo pud ang pag-zoning sa usa ka lugar. Yes, no agricultural lots kanang parehan gipalit sa kuan, gipalit sa Petra Cement. Barato. Sila na nagpa-convert into industrial. Sila ang ga-apply. Pero, among ordinansa, ang zoning is hanay na siya daan nga. Pwede na siya ipa-convert nila into industrial. Yan lang namang ordinances. Sa pagkakaroon, malaga na maingon sila mas maayo mapalit na daan karon. Samtang wala pa di-convert na tanan. No? Pero I'm also asking sa provincial government kasi they have 52 hectares declared pa na nila as agricultural and ang PEZA the Philippine Economic Zone Authority kani adto mangyud ko dito sa
Manila to check kung unsaon. Inyo sila, Mayor, tabangan ti ka, i-convert ko, ma'am, di man ni ako, is a provincial government land, not the local government of Rojas. Ako sila hanyoon nga i-convert into PESA, but ipasabot nga ready na, converted na into industrial. Ang masunod diha, tukod na lang siya diretso na sila magpa-convert pa. No? But ipasabot, mahal na daan ang yuta. Kay converted naman siya. So sa pagkakaroon mo ng tanaw-tanawon, agricultural pa kasagaran ang sa lungsod sa Rojas, pero there are already a lot of locators wherein PESA certified na siya. So meaning to say pod, Mayor, nga sa ato ang assessor, no, na-increase na pod ang assessed value sa mga yuta diha, mo conform pod dayon sa yung tax collection, di ba? Yes, munang Mga pigkasan. dako kay burden ng Rojas ron. Kay kung dili makakuha ang province sa target real property tax, ang Rojas mo ay punon. No? For example, the province is expecting about 100 million. Example lang na, ha? Okay, kamubahin mo tanan ana, ang kulang Rojas mo puno, mo tapada. So, yun na itago sa lungsod sa Rojas, kung di na mo na makuha nga target. But recently, early this year, na mas bagong rates sa real property, kinagkuha na sila, nag-increase na tanan. So, hopefully, makatabang na sa real property collection sa Rojas, at the same time sa tibuok probinsya sa Buanga del Norte. Okay, Jules, yes. Hello. Katong 2 weeks ago na ay mga representatives from PESA nag-anhi, but they talk with acting Governor Sinan Angeles. And mention po niya, siguro that time wala siguro sila nakabisita sa Rojas, but exactly 2 weeks ago, nagbisita sila sa Dapitan and then with the LGU sa Buanga del Norte. So usap po na mention ni na bisita ba nato diri si acting Governor Angeles, kato na hisgutan siguro mga updates na lang siguro mo, sir, para ana kay murag mao na usa sa ila ang mga gimitingan. Sa panahon po karon lisod ka magsuroy-suroy, no? Sige lang yung ulan. So, base ba sila makalahos dito? So ako po eventually na diri-date, no, kay ganina nahisgutan nato ang mga una nga gipang-discuss diri mga dagko nga investment, no, Petra, mga oil mills. On the micro, small and medium enterprises, daghan pong development sa Rojas. Usa ana siguro katong i-open nga cocoa sweetener nga processing plant. It is in coordination with the Philippine Coconut Authority ng Ariel sa Department of Trade and Industry. It is being owned by Asiniero. Tomorrow and Tuesday na gani sila training na. So kaning mga bag-o karon nga mawad-an na tag mga katubaan kay i-convert na into cocoa sweetener nga ana gyud tay mga market, export market ni ana. And then nag-open po og negosyo center dinha sa Rojas. In fact, ang LGU Rojas gitagaan og award sa Department of Trade Industry as the most active partner in 2016 para sa pag-address po nila sa mga ginagmay nga mga negosyo. So ato po pangutanon siguro si Mayor unsa pa kaayoy mga MSME nga mga gilantaw nato dinha kay like what you said, although wala gabayad og taxes nga dako dinha sa mga dagkong investors, pero in terms sa na-employ nga naka-earn na po like something and then they can invest it in micro enterprises, unsa makaayoy mga lakang pod sa LGU Rojas sa mga ginagmay negosyo. Sa development, no, dili mo na to, kining mga tao sa Rojas, as I have said, no, natulog pa, kinahanglan pukaw na to, no, sa pangalan pagka-responsive, ani. So, if these developments, kining Petra, so kining mga dagko, muna na maabot na diha, of course, there will be sudden increase of population. Kaya sa Rojas, sa pagkakaroon, we have only 42,000
population. Gamay ra kaayo, na spread out pa gid na. Gamay ra kaayo ang 31 barangays, na spread out pa gid ng 42. So di ka maka-expect og daghan nga small business katungod sa population. If lang maabot na ng mga dagkong factory additional, so increase in population, then you will be expecting more small scale. Okay? Pero sa akong ginabuhat, Isip Mayor, that's where I give some opportunities. I hosted the provincial meet, I hosted the regional meet. Yes, no? Katong napog ko, atong jamboree, no? And then next year, Rojas will be hosting the National Caving Congress sa lungsod sa Rojas. So these are the opportunities, no, nga ato sang ipa-taste sa ilaha nga kung daghan ang tao kaya baka nato. Di man nato madiretso, di ba? And then wala pa po eskulahan ang lungsod sa Rojas. Kuto pa sa high school. So kining mga dagkong planta makahatag og population, increase of population. Eskulahan po mismo maka-increase of population. So that's why in my part, as I have said, no, I want my people to be prepared. I will be making a technical center, training center sa Rojas. So priority ang mga tao sa Rojas, ma-train sila dito. I will be coordinating with this kini mga planta, kini mga corporations, na what are your job requirements technically. Kaya ato ang i-train diri sa lungsod para ato ang ihatag sa ilaha makatrabaho. No, with this influx, kung naa na may eskwela, tanawon nato kung sa effect, base maka-increase po sa population. Hopefully. Okay. Gabinugtong pamungkot si Mayor kay paabot pa tang Police Superintendent Lito Andaya. Ato na pakatihon si Mayor kay mabugnaw yang kape. So mag-commercial sa takajot, no, kay mataka-commercial ganina sa ato mga sponsors, no. Pero ato itaw mo ang pangutana ni Mayor ngayang tubagon human sa ato ang commercials nga with all these developments, no, kana mga industrialization, mga kanana ang mga negosyo diha nga mga bot diha dagko gagmay diha sa lungsod sa Rojas. Siguro i-balance po mo about environmental concerns, labi na sa air pollution, no, bahin na sa agriculture nga dili pod mawala completely pod ang sa agriculture sector kay mapuno na dayon sa commerce, no. So dapat i-balance maguna. So unsa po imo mga panglantaw ni Mayor after the commercial break? Okay. So, daghang salamat sa ato ang mga sponsors nga mo nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Sama ni Acting Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, si Vice Governor Attorney Senen Alvis Angeles, nga mubalik na ni pagka-Vice Governor karong sayag yung official position. Karong November 25, no? If I'm not mistaken, kamuto ingon diri ni Acting Governor Senen Alvis Angeles nga mubalik na kay mulingkod nagbalik si Governor Roberto Y. Uy, no, sa iyaang pagka-gobernador karong November 25, 2016. So, daghang salamat ngadto kang Acting Provincial Governor of Zamboanga del Norte as of this time si Attorney Senen Alvis Angeles. Daghang salamat ngadto kang Acting Vice Governor Julio C. Napigket, atong presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte sa pagkakaron. Ngadto kang former congressman and karon undersecretary Attorney Roselier Matoy Barinaga sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSI. Daghan kayong salamat sa JNP Fruit Nursery and Lumber Yard nga nahimutang sa barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, o ingon man ang JNP Lumber Yard branch nila sa Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Ang JNP Fruit Nursery and Lumber Yard nahimutang sa gidumala o gipanagiyahan ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesario. Daghang salamat ngadto kang Attorney Junald C. Napigkit, ang atong lawyer and notary public o ingon man City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang kay salamat ngadto kang
Mr. Henry P. Chanero, ang atong Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Hong Kong. Daghang salamat nga to kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Santa Isabel Dipolog City Department of Agrarian Reform. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing nga maligya sa linlain nga mga spare parts sama sa Suzuki, Honda, Mazda, Hyundai ug bantang mga sakyanan sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing nahimutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148 o gipadagihan o gidumala ni Barangay Chairman Janus Yu. Daghang salamat ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat ngadto kang Councilor Alimarlo B. Dagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, nga atong panelist diri nga ni-absent karon kanay appointment usab. Daghang salamat ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, ang ato ang members House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Daghang salamat Congresswoman Glona Labad-Labad. Daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili motukod o bisag unsang infrastruktura or mutanom sa mga kahoy, ilawom or haduol sa transmission lines para mahalikay kita sa disgrasya o ingon man ang pagkutay sa kuryente tuloy-tuloy paingon sa ato mga tagsa-tagsa kapanimalay kay wala na may babil. So daghang salamat sa NGCP nga nagtukod karon sa 138 kV lines, no, nga hapit na sunod tuig mahuman na kini, so upgraded na po na ato ang kuryente diring dapita. Ang NGCP nagpahimangno pinaagi sa ato ang suod nga higala nga si Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Communications Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Nagkasalamat nga to kang board member Emilio Boili, nagpislango dili kare diri mayor, nag-text siya. Gikan daw sa naulanan, gikan sa ning katipunan agabi. Panelis na tos kapihan sa Dipolog nga nagpislango. Nagkasalamat nga to kang Konsehal Ruben Ligorio, atong City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, kinipod not feeling well po rin niya. Daghang salamat nga to kang board member Patri Jing Chan, Minority Floor Leader sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte, 1st District, no? Membro sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. O ngayon man, daghang salamat nga to sa J&J Trade Center sa Rizal Avenue sa Kawa-Kawa, Dakbayan sa Dapitan. Ngadto sa Patri Enterprises, daghang salamat, wholesaler of rice and corn grains and also animal feeds, located at Bagting, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, Lower Irasan Rojas, Zamboanga del Norte. And last but not the least, daghang salamat sa ato ang legal consultant nga si Attorney Crescencio N. Palpagan Jr. Greetings nga to kang Mr. Vicente Changson. Atong condolence nga namatay ang asawa last month lamang. So, magoto ang nagdala og ginabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So, balik kita sa ato ang binugtong karong nga bisita nga nibiyahe gyud gikan sa lungsod sa Rojas para makikauban nato sa atong programa karon kapihan sa Dipolog. Thank you so much gyud Mayor sa imo ang pag-accommodate kanamo karong buntaga. Kaming na daw si Police Superintendent Lito Andaya. Sorry, late po. Ganyan siya. So, okay. Tubagon ni Mayor, ang ato ang pangutana nakaungong ganina, kabahin na sa environmental concerns. Unsaon nimo nga, for example, next year, bato no, nga nakay cave, caving Congress, is that it? Nga, it's about tourism. Dayon, doon na po kay agriculture sector po ng mga basakan o guban pa na manggani diyan sa province nga veterinarian of Provet, okay, na mga nursery o guban pa. And on the other hand, na po kay mga industries, nakakaday Wilmar, na po kay Petra Cement pohon, na po kay mga CO Oil pohon, murag ikaw na gid ang niwin ani sa bidding, Mayor. So, unsa po imo pag-balance ini niya nga dili
disregard ang atong environmental concerns. Importante kayo ni Mayor. Yes, that no. Ingon ko ganiha no, aspeto. There are a lot of aspects na kinahanglan to sa atong pagdumala. Somebody asked me, Mayor, pwede kinahanglan ta mag-sanctuary diri sa lungsod sa Rojas. Kanamon tas dagat. Ayaw sa. Sa naman, Mayor, kung I have industrialization and I have a sanctuary. Kung saan na clashing mo ka na magbuhat ng ordinansa sa sanctuary, tapos na po ko industrialization, marami tayo kuhan ka batoy pokpok sa itong ulo. Diba? So yun ko, tarungon sa nato ni, the zoning, the planning, kinahanglan makita na ito na, also in Rojas, I still have about 5,000 hectares of virgin forest. Natural rainforest. So, I am actively coordinating with DNR as of now because I also want to declare Rojas as protected area. Kanang 5,000 kinahanglan Asa ba nadapit, Mayor? na nasa katapusan na mga barangay, sa barangay Panampalay, gitawag na mo Sitio Gutong. Tawag mo Sitio Gutong. So, as of now, ako dito nakatulog, sa kagabi po, kalisod kayo, kuan lang, no? Pero I still want to protect that one. Pero ang problem lang ko na maging alternative livelihood sa mga taga-bukid. Inyo na to sila nga, ayaw pang motol. Nangyari sa mga mong kanon. Sa kanila mahata ka mo offer. The barangay captain also, barangay Panampalay, dahil na sa seedlings ito of Alcata seeds. No? The seedlings niya. Yan ang ipang-distribute below to ka-thousands. And hopefully, na mudaghan balik from 5,000 mo increase unta para pangamabulipot sa mga tao. So, karon may nakuhaan joy of balancing all of this. So, napunta katawag na to katong National Caving Congress. Unsa may noon sa Rojas. Yung ka nga, industrialization, Wilmar, etc. Sinaamong natural. So, I went to all sa mga falls, gagmang man kayo, kundi man maayo. Kinagtulog man ko. So, nagsuroy po ko sa mga langob kung basic pwede ni. So, I'm so lucky na naami mga more than 10 caves sa Rojas. Kana po itong gina-develop sa pagkakaroon. So, dili lang industrialization, pero naapod tayo ecotourism. At the same time, kanyang protected area, mahimo po siya natural na forest park. Diba? So, ecotourism yapon. Daghang balansihon, daghang dagdangguhon para sa lungsod sa Rojas, pero balansi gilid lagi. Yung madala o kausahon, no? Everything should step by step kid siya atong pagkaplano. Okay, Mayor. Speaking of which, kay padulong mag-industrialization, kita mo tanan mangandoy og kanang development, progress and development sa kalugar, labi na sa atong gipuy-an. Ilabi na gyud ikaw kay ikaw may nagdumala sa lungsod sa Rojas nga sikat na kay sa tanan karon under your administration. Ang mga road network sa ana, is it being kanang being attended to kay lisod man pud kaayo gud og wala kay mga infrastructures nga naka-set up na daan, yung daghan kay mo invested, ay wala man gani telecommunications, walay karsada, walay mga telepono, guban pa. So how do you, kuryente, how do you kanang saan yung pagpa-check ana nga, uy, daghan kay gasumbagay na mo doon na ko mo invest din, tapos saan man ako iniron, ana ba, Mayor? The first problem of the entire province is kuryente man, di ba? Okay. Inong ko nga, that's also beyond my power. Saan ko man, I'm just a mayor, then saan man ako pagpa-installar din ako dako. Pero luckily, Rojas is located, or will have a substation in Rojas. So, mas may substation mayor ko na, buti pasabot na doon rotate sa source. Diba? So, that's another pagbira sa mga investors. And then, our main road network is really the main highway route. So, if coming from the Polo, all of those properties on the right, among i-declare as
ready for industrialization. Sa right. Okay, sa On the right. right. Okay. Paingon sa dagat, no? Ah. All of those na naa sa left is still agricultural, no? Okay. Still agricultural. Wala pa namang bahilag tuloy. Gusto mo diri sa right, Ah. no? Depende na nila ilahan na yung i-risk kung sila na mapakonvert dito. Residential, daghan pa makanyota, so di pa kahit na mag-ano. Commercial, kinira din diri sa sentro. No, commercial area. And then, as to the road network sa Kabukiran, Ah. connected na siya. Most of it are passable na gid siya compared before, no? And then, not just passable, daghan na po tagi pang konkreto. Even paingon sa Panangpalay, the farthest, Panangpalay is about 2 hours from the highway. Nakaabot itong mga proyekto dito, pero grabe yung mga sakripisyo. Mga lisod. So, nalipay na po mga tao, and then, ingon sila, mas kanahan po sila karon kay si Mayor gibalanse. Dili lang para sa highway ng mga tao, but sa Kabukiran, daghan kitang mga proyekto. So, tanan sila na sila share sa IRA. Buti pasabot ang ang 20% na to sa gobyerno, nakaabot yung mga proyekto sa lungsod. Paingon sa mga gagmay nga barangay, nga bukit na yung nga barangay. Okay, yes, Mayor. Road networks and other infrastructures, dayon, kuryente, 138 kV lines, bisita na to diri bago lang ang NCCP, kuha naman kayo sila, no? And then, kanini ang sa telecommunications. Importante nang na ang mga telepono po, no, di ba? O na cell site nga, uy, walay signal diri, unsa man nato, ano ba, no? And of course, kumusta ang atong pantalan? Kayo, sana sa importante. Sa lungsod sa Rojas, we have 3 ports. Tulo ka pantalan. Ang usa is the LGU run, and the other one is by Shum or Wilmar, and the other one also for Dikome. And as of now, Rojas, the LGU is planning to expand atong pantalan. Why? Anong gwapo manggigaya sa Rojas magbutang og investment? Katungod po na ng access sa pantalan, no? Nang great cantil diha, trench man na. Pag abot ni mo pila ka meters from the shore, lawom na kayo. As of now, the pantalan of Rojas is mura na siya sa 8 drop ko naman lang ingon nila, ang drop pa na 8, so dako-dako ng barko. Pero if you extend from the katapusan nga tungoy sa pantalan, extend ng 20 meters kanang 8 na depthness niya. Yang kiladmon, kaladmon. May mo na siya 14, which is basically international standard. So, mo po naman na project nga ato gining ipa-extend. Kung nato international standard nga port, dagkong barko makater na to. Sa pagkakaroon ka nang giingon nila nga, Mayor, kay sa akong administration, the Port of Rojas is earning about 1.3 million a month. 1.3 million gross na siya, no? Minus pakas mga tao, kuryente, etc. sa mga gamay-gamay. So, dako na ka na siya compare sa previous administrations. And then, wala po ako mismo kuan sa Arastre, ang LGU mismo. So, na-maximize na to ang potential sa pantalan. Nga paingon yun ang kwarta, paingon sa gobyerno. And then, ato ang kasagaran na products siya, we are into cement. Semento gid siya. Sahay sa una, katong kang Elgitan nga sa gravel, pero karon nawala man sa Elgitan, so wala na pod. Napanagsa nga dayo-dayo na lang, no? Pero because of cement, kay pas-pas man kang development sa Zamboanga del Norte, dako-dako income ang Rojas. Usahan ninyo sila, Mayor, pwede ba makadunggo ang 200,000 bags of cement kung maglisod man kayo? Okay, it needs an international standard, katong 14. Kung 60 o 80 mil kasako pwede.
Pag sagaran diya, naman po 50, 60, tako na ka ng 80,000. Pero sahay ka ng amot kaysa po nag-order, ikan sa China, kabarato ko na dito, ng simento, o asa ka dapita, no? Ipadunggo sa Ross, 200,000, kundi madala. Malunod. Mabangga, malunod na din halisod kayo. So, hopefully, sunod. Dili at kinahanglan mo balibad. But we can cater all of these investors. Yes, Mayor, na-mention na to ng Engineer Gilbert Cruz, no? Nga naapot sila maghimpos lang pantalan para ilang dungguanan kay importante po na sila kaguli yung pantalan para sa ilang mga produkto po ko, no? Kay ilang mga raw materials nga ilang ko anon gani nag-post man to sa Facebook ang sanaaging adlaw nga na unload na ang mga ekwipo para sa Pitra Cement dito sa Manila. Siya, praise God, unloaded na kuno, ba? So, speaking of which, kana naambay sa pantalan nimo, diya karon nga managed by LGU. How is it nga karong panahon na peaceful lagi? Ag sa diha gubot kay, di ba? It's in the news always, di ba? Sa diha nga gubot ang pantalan sa Ruhas ang aras 3 kay mo na daga ba nga protesta uban pa na union ba to sa bato. But those were the days. Karon lagi kay peaceful lagi ka. Gone were the days ngayon na to, no? Depende mo gana sa pag-manage. Okay? So basically, naaga po ng mga tawhana. Naaga po ni sila. Pero as I sat as the municipal mayor, I told them, this is LGU run, but it doesn't mean this is public. This will act, this will rise like a corporation, a private corporation. If ganahan mo trabaho dire, patrabahoon ta mo. If magsamok-samok mo dire, pahawaon ta mo. And I don't, dili man ko mag-rely lang sa inyo, because last time God, ang barangay na bilid where the port is located, dito ra ang book sa labor. So magsabot sila, mangundang pa, sit down, kaya di pa ganahan sa rate, sit down, kay kapoy na pa. So, ang ang mga kliyente sa puto, hindi ganahan. Kaya nga nung ilang mga laborer, tapulan man. Sa nga po, na po itawag nila kanang gangbos. Kanang gangbos, sige, rag-instruct dito, pero mas dako siya bahin. Muna gangbos kung naa kay arastre. Sa tikuan sa mga tao, facilitate. Pero dako siya bahin. So, karoon akong gitangtang. Wala po ko na-base sa barangay na bilid. If barangay na bilid, dili sila mo trabaho. I have other barangays. I have 31 barangays in Rojas. Nga walay kwarta ang mga tao, di ba? Walay sweldo, walay trabaho. So ako sila pang hire. In yung time, so one group, pingan sila 6 groups mo siguro na sila. Kung kini nga barko, tiwasan ninyo. Kamu rin mo tiwas. Another barko, kamu na po nga grupo. So there is rotation. If dili, manglingkod ra sila, ilisan, pahawaon, another group will come. So pag-manage na lang. If you don't like the way I handle and pangundang mo, this is a private, this is a pangwarta po rin sa gobyerno, di ba? Economic enterprise sa gobyerno. Dili po din lingkod-lingkuran ka nagsalib ng gobyerno. So, we run it like a private corporation. So, bali, kuan siya, Mayor, kanana ang nakagilansya yun mo as an economic enterprise, no? Dili losing. Dili ko siya losing. Na-subsidy po because sa panahon manggod sa ni Ferras, a lot of this kanang ilahang staffing pattern, okay? Yung manggodawan nga, kini mga tawhan ng tanan, regular sila, pero charge na to sa pantalan. So, nung ko pag-abot na ko, hinahin na ito na transfer. Kaya wala sila katrabaho sa pantalan, pero ang ilang charges, tuwa sa pantalan. So, managative yun ang pantalan, kaya tanan sweldo, dito ng pukwaon. Hindi ko di maayon eh, pero nga, hinay kong transfer, balik dito sa LGU, ang mga charges, para dili mahinay ka ng pantalan, para makaingong ka na manadil ginansya ang pantalan. So sa pagkakaroon gamay naman po kayo subsidy sa una, maabot man tugtag 8 million, karon subsidy 1 million na lang, no? So gamay na lang kay siya.
Kay yung na lagi nga pamagit tungod po sa increase po nga to ang income, pero napamag yung mga tao nga kinahanglan tangtangon nimo sa staffing pattern para makuan gid siya. Matanaw din natong naiginan siya. Okay. Thank you so much, Mayor. Mo ari ta gamay sa agriculture. Kay agsauna ninumdum ko nga daghan kay Andres diha sa lungsod sa Rojas, di ba? O daghang baligyan sa merkado, asa gid ka ng Andres sa lungsod sa Rojas. Karon ra ba mato kag fish port, palit kag Andres tong bagko gani sa Balyangaw na gyud gikan, no? So kanang gawas po daghan pug tuloy diha kay naa magani moy kanang nagmaghimo diha mga Spanish sardines, di ba? Nga mga local women, no? So co-ops, yes. Kumusta po ni Mayor? Kaya naman daghan kay itong naikag sa una nga daghan kay Andres kuno ang lungsod sa Rojas. That is another angle na ginatanaw na to karon, no? In 2010, kinaabot ko diha sa Rojas na nagpuyo is 2010 pa man. Wala na ko kita Andres. Na ato gagmay na kaayo, no? Gagmay na kaayo. Karon na kay makita ano sa hayop ang gagmay na gyud kayo. Dili pa gyud na magini mao sa una ko, no? No. So basically ang nitanaw na because of this industrialization. Okay, so sa amin yung ko dito sabihin na asa man ta kinsa may expert ani na masubay kung pilay content sa kuan. Chemical nga na diha, di ba? Oo. And then all of this industry kanang ingon sila na pantalan. May development sa pantalan pero naapot yung mga side effects. Di ba? So kung ang sao mong ginato ni pero let's face the fact. Ngayon ana gyud siya nagka-give up para na po kay i-gain. Now, nagpapangita nga ko kinsa nga in charge ana pero may pagmahal po kayo. As to the maintenance cost, as to the expenses na magpa-lisod. There's no wala technical know-how ang taga LGU sa Rojas. Kung ato pong i-rely sa mga factories na kami magpa-check niya, of course, the result will always be pabor yun nila kasi sila may bayad, di ba? That's why I'm asking my SP members, please, suro sa mo sa uban para makita nato ng unsa mga ordinansaha. Kung saon nato na pag-kolekta sa ilaha nga para ma-maintain nato ang atong kadagatan. Yeah, like the sewage system. Di ba? Kay takabalo ba nga magkadugay magkadagko ana dayon tapos ang mga hugaw to ana talang sa dagat ka mura ba nagkahadlukan gani sa Boracay, di ba? Nga naglisod na kapila na i-feature sa atong national television nga bahin anang naa. So murag this early murag daghan jud kay kagunahon mayor unsaon ni pagbalance ning environment ato ka sa economic ato ka sa agriculture ana ba. There are really a lot of challenges kami pagka-mayor nato, no? Dahil ginadala, ngayon ka nga ganahan ng mayor. Na kung magseryoso ka, problema dyan. Pero ganahan na po ka, pagwapo ra ka diha, feeling ra po ka, famous ka, pwede ra po. Pero mag-suffer ang imuhang lungsod. So, karon I tap really all the heads of office, all the people, na tabang ekonomiyo ani. Di na ako ni kaya. Pero sa ay kanilagay mentality na natulog pa ang Rojas, hinay pa kayo mulihok, na ako paspas. Muna akong gusto mo ni, kinahanglan mo human. Saspiya mo nakabulong yung manon. Diba? Kinahanglan mag-good sa panggobyerno sa una nga, relax. So, attitude-wise, ino po silang pukawon. Mentality, ang level, inato kayo, kinahanglan i-upgrade tapos nimo. So, daghang challenges. So, internal sa na pagdumala, ayan na to, ayan na siya mo ripple sa gawas, no? Mga nga, isip mayor, the first problem, kung saan man ako niya akong mga tao, magatulog-tulog rangis trabaho. Diba? So, I started with the SPMS, the Strategic Planning. Na sila yung mga targets, each of them, hopefully, nakakomply na po sila. And then after ana, kinahanglan na ay mapaingon gud sa mga tao.
trabaho ato mo dito. So daghan tao gi-request, daghan tag-usabol sa lungsod sa Rojas. Kapoy magmayon di madala. Pero you're so lucky kay ang Rojas daghang kay potentials. Nya ikaw may nagdumala diha karon. And with all the help coming from, for example, sa province, sa national government, murag mukha jud pa kayo ang Rojas. Arita sa peace and order condition, criminalities, no? Kay makabalo man jud nga mayor ka dito iga kuan dito, ana ba? Kay ang sa, if I remember right, labi na sa panahon sa eleksyon, diha man sa lungsod sa Rojas tong somewhere in Barangay Rojas katong gipang disarmahan tong mga pulis, di ba? Naana ba? So mara ba kalingan puga nga ano po nga nitabo po na diha sa Rojas nga peaceful naman nga po na inaana po na. Pero anyway, election man to, no? I don't know og kumusta po karon ang imong peace and order condition ilabi na sa mga kabarangayan. Makray ka sa Jules. situation katong during sa inyong alay lakad. Oo, yes. Nga Police. di ba? Oo, nga dihagyod. So meaning inaana ba kakuha ng mga kriminal nga murag ka-relax sa ning Rojas, daywing ba? security. As of now, no, wag na permitin to makitaan sa mga TV. Di ba? Wag na news. At ang mga kitaan, kanina mga lama-lama, di na ito makita on sa itong developments. Di ba? Kaya tibukan. Karoon na po ng hitabo. With this administration ni President Duterte, sa tanang national TV, mo po yung mga panghitabo. Saon naman na to, yung ko nga, lisod naman tayo, no? Ang takibalukin sa mga tawhana. Lagay na ka sa national highway, no? They strike anywhere man po na sila. Even the police, even katong sa alay lakad, dito sa police officer, even the police, gibantayan po. Nang sao mo na to? Manang ako, dahil nandiyan ko galakaw-lakaw, o gabi po. Okay? Init kang politika, kinipatan na nga, daghang kang ilog, kung ganahan mo, inyo na lang. Diba? Pero, maglikay yung puta, no? Maglikay yung puta. As a peace and order, last year, wala may inguna ng pangitabo. Karon lang, ni siya. Pero, yun nga mga isolated cases. And, all of the, most of these are related po sa programa sa ito ang presidente, no? Sa kaming iyahang tukhang anti-drugs, no? So, diha, related po diha ang mga panghitabo. So, as mga nga, as expected, manang usahan, yung kung sa kung mga tao diha sa lungsod nga, matabang man ko ninyo, pertabangin sa inyong kaugalingon. If you still go beyond sa instruction, kaya kung pangundang mo, that's sa instruction. If dili mo mundang, bahala na mo. Di ba? Kaya wala na ko kahibalo kinsa ng mga tawhana nga or unsaon nila, wala na ko kahibalo kaya they are not under my control. Never gina siya nga under sila sa mayor. No nga ako'y magsugo na wala. Daghan kaayo nga ikan ko sa regional level, national level, manha o kalit basta ang imuhang pangalan markado na kayo dito, di ka magpatuo. So, I don't know kung saan sila. But, I'm just happy na the police officers of Rojas are just doing their best to control the peace and order situation of Rojas. So, daghang mga surrenderies diha nga, no, sa drugs dayon kay mama na yung hisgutan po, di ba, na acting governor Sinin Angeles di report, labi na po di report ni Pidiwagan nga, sabing daghang mong surrender kada lugar, dili ikaw mayor diha sa Rojas, malita na yung mga surrenderies nimo diha nga pwede ra po ba na chance ra po ba nga mabago silang kinabuhi iparehab ana. Unsa pa yung mga panghuna-huna ana mayon na po kay plano ana? Actually, murag nag-una ang Rojas sa plano ana, no? There are about 355 kapin. No, there are about 355 kapin ang surrender sa Rojas. But as to their status, if they were pushers or users, wala na ko kahibalo. Kay under naman na siya sa mayong buntag. Yes. Ay, walang boses. Sige, lingkod na rin, sir. Good morning. Okay, yes. Go ahead, Mayor.
355, but as to their, at least, but as their status as they were pushers or they were users, wala na ko kahibalo. Kay under naman po na sa record sa police, no? But I made a program for them, kay naman po tayo katong TESDA trainings. TESDA trainings ang DTI, sponsored by DTI, sponsored by TESDA, na welding, katong mga kuan activities. Anong gi-offer sa ilaha? Well, in fact, next week siguro na mag-graduate. Under sa Operation Tukhang, mag-graduate na sila sa ilahang welding na ilang training. So, ingon sila na picturean to kay sila may unang nakabenepisyo. Pero, problem lang is, out of those 355, etc., gamay ra kaayo ang interesado. Gamay ra kaayo ang ganahan magpareha ba? Okay, yes, Mayor. Okay, so ato i-acknowledge ang pag-ihabot ni Police Superintendent Lito Andaya sa ato ang Philippine National Police diri sa Dakbayan sa Dipolog, ang atong OIC Chief of Police. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning po, and pasensya na po, medyo walang boses at medyo ilang gabing walang tulog, ma'am. At sorry for being late, medyo inumaga kagabi. Okay, nang video kay. Mayor, magandang umaga po at sa ating host at saka sa lahat po na nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, ato papawayon si Mayor Saruas kay kining usami ato ang dabo-dabuhan din dito sa pangutana. Kay para ma-preserve na po diyang tingog, no? So, okay. Kumusta ang ato ang war on illegal drugs diri sa Dakbayan sa Dipolog? Police Superintendent Lito Andaya, especially so nga nagubot karong bag-ulang kay agi atong wala bagadahom nga identified man gyud nga police kuno to siya pero murag awol status na siya, no? And then naunay sa operation Hantikwang. So then murag subsub kay ang inyo ang pagkuan karon, pagpadakop, pagsubay ini ang mga nag-involve karon sa illegal drugs dito sa atong Dakbayan sa Dipolog. Yes, ma'am. Actually, I'd like to thank yung mga tao sa Dipolog who has been so consistent in giving information. Kasi kung wala po yung mga impormasyon natin na hiningi, we cannot act on anything. Una-una, Joel Elia was killed in an encounter sa Pulangco po. At we were able to recover yung 25 big sachets. Actually, ang information natin is nagagaling lang niya na Usamis and he is about to deliver. Actually, naka-deliver niya dito ng drugs. He is not staying here anymore. Joel Elia was my former man. I was his commander when he was dismissed from service. Right after those series of events na na-dismiss siya, doon na talaga siya nag-i-stay sa Usamis. And he comes only to Dipolog, even to Rojas and Manukan to deliver drugs. So, si Joel Elia actually ang #1 personality natin sa buong Zamboanga del Norte. Kasi he's already the one in charge of distribution of the whole of Zamboanga del Norte almost. So, we were so lucky na may tumawag sa atin na isang citizen informing us that Joel Elia is him. So, actually, he is one of the group. Kasi, binabagsakan siya eh. Pinipilit siyang bigyan. He's one of our surrenderers actually. Na binibigyan siya para mag-distribute. Ang sabi niya is ayoko na kasi nag-surrender na ako. And then umalis si Joel, then tumawag sa amin, then hinanap namin, and then so yun na, pinush namin yung transaction niya para lumapit si Elia, and that's what happened. So ganun po
kahirap ang lakad dito sa drugs. Not unless and until somebody cooperates with us. That's the only time you policemen can do something. So ganun po, sa lahat po, nakikiusap po ulit tayo. Sa lahat po ng atong surrenderers, kasi kayo po ang may contact sa lahat ng mga taong yan. Continue the cooperation that you started, kasi hindi po tayo makakagalaw ng maayos kung hindi po kayo makikipagtulungan sa amin. Yes, sir. Kahapon, meron kayong natuktukhang doon sa bara? Yes, ma'am. Parang hitman yata yung report. Ano yun? Allegedly, he was a hitman. Wala po tayong alam doon sa eksaktong mga ginawa niya. But then again, he is also involved in drugs. So, sa ngayon, what we will do is i-process natin lahat-lahat na pwede natin i-process na information, and then we will file a case kung saan siya ma-involve. At saka, allegedly, yung common law wife niya is an asset of the police? Former asset? Gano'n ba yun? I don't know. In my time, I don't know. Hindi po siya ginamit. Wala pong ginamit sa kanila. I don't know sa mga previous siguro. But then I'm digging deeper into that. So, bali sir, are you saying that with all this happening around us here in Dipolog City, particularly yung the late Joel Ilya, and then kahapon na meron kayong nadakip doon sa bara, bandang bara, are you saying that there are many drug lords here present in our place, and then pero hindi sila nagstay, transient lang? Ganun ba yun? Marami pa silang mga kasama dito? Actually, si Ilya lang itong malakas ang loob na bumalik pa ulit dito. Yung iba nagsilayasan na nasa Cebu na, Dumaguete areas. Ito lang talaga si Ilya ang pinakamalakas ang loob na bumalik ulit dito at nagtulak. Actually, ganun ang ginagawa niya eh. Pasok siya ng Dipolog, deliver sa kung saan, Manukan, papunta doon, and then labas ulit ng Dipolog. Napakahirap niya i-timing. Napakatagal na namin nag-aantay sa kanya. So, wala siyang mga kasama dito, siya lang talaga? Meron siya mga niya? Meron siya mga conduits. Kaya lang yun na nga, nag-surrender na yung, nagkataon na nag-surrender na yung napuntahan niya at tinimbre siya sa amin. Hato, I'd like to admire those people na talagang totoo sa puso na nag-surrender na sila. So, bali sir, yung mga latest development ngayon dito sa Dipolog, that shows na lesson na talaga yung mga drugs dito. Actually, napakalaki na po na nabawa sa atin dito. Kung titingnan po, sa buong Zamboanga del Norte, based dun sa census, sa survey, ang Dipolog ang may pinakamahal na drugs. You can buy 1,000, napakaliit lang talaga. So, yun naman ay sabi sa amin sa RDO, sa regional intelligence natin, na ang pinakamahal na drugs mabibili mo sa Dipolog. Is it because walang drugs na pumapasok ito mahirap? Kaya Yes, mahal? and medyo napakakonti siguro ng malakas ang loob pa. And yung supply, yes, yung supply napakaliit. Okay. So, example, sir, will go to the status of the late Joel Ilya. He is allegedly AWOL status, being a policeman under you, no, for the last time. Pero the question is, marami pa bang mga police, mga ninja cops na nandito sa atin na hindi medyo halata, or isolated case lang yung sa kanya, the late PO3 yata yun, no? PO3 Joel Ilya. Actually, ma'am, wala po tayo ninja cup dito. Wala pong ganyan dito. Sa ibang lugar marami. Yung ninja cup na sinasabi natin, ito yung mga involved sa drugs. Lahat po ng may report sa drugs, that doesn't mean he is guilty of that. We need to give due diligence when dealing with these facts. Kasi once an operative, yung intelligence operatives natin, when they deal with these things, they don't talk to a priest to get a pusher.
ang gusto ko ito sabihin, kung manghihuli po ako ng isang pusher, kailangan ko ng isang pusher din. So pag nakita po natin ang isang intelligence operative, may kausap na isang pusher, that doesn't mean he's a ninja cop. Ang isang pusher po nakukuha sa kapwa niya pusher. Katulad po na nangyari kay Elia. Sino ang nagtimbre sa amin? Kapwa niya malaking pusher dati. So ganun po ang sistema natin. Kung gusto mong gumawa ng isang unggoy, kailangan gumamit ka ng isang unggoy. Ganun lang po yun. But it has to be covered with a case operation plan. Documented po lahat yun. If it's not within the knowledge of the intelligence community that you're dealing with this person, then you are dealing it with yourself. And that might be a probability that what you're doing is something beyond. So, ganun po yun. Okay, sir, I would like to cite the latest happening outside of our places na hopefully or God forbid na hindi mangyayari dito madalas, no? Especially on illegal drugs because this has been a menace to society. Ngayon lang to nangyari na maraming na involved, na identified kasi ito ang centerpiece program of our President Rodrigo Duterte. So, itong yung sabi-sabi nila like in the news na misukol, gidakop, misukol, so napatay. So, like in the case of Joel Ilya, is there really a shooting incident or simply by bus operation and then he will be apprehended and arrested? Or talagang misukol gud siya ninyo? That's why he died on the spot. Joel Elia is not Joel Elia anymore. Wala na siyang kilala. Blanco siya. Sabaw na sabaw siya that night. Kasi sinubukan pa namin kausapin eh. Hindi na kilala. Wala siyang kilala. Napaka niya kasi wala talaga yung sira na yung sorry to say to the family, nakikiramay po ako. He was my man. Tao ko po siya dati. Ako po ang nagpa-dismiss sa kanya. It's sad to say, that time wala na siyang kilala. Kahit sino kausap niya, wala na siyang kilala. And at the time that we attempted na lumapit sa kanya, bumulong siya. Wala na siya sa sarili talaga. Wala na talaga sa sarili. Wala siyang kasama, siya lang mag-isa? Wala po, wala. Mag-isa siya. He always still alone. Ganun po siya. Magaling po si Joel. Magaling si Joel. In fairness to him, magaling po. Kaya lang, iba yung galing niya eh. Napunta sa bagay na yun. Oh. So who shot him, if I may ask? Who shot him? Actually, 3 ang pumutok sa tao ko. Hindi na namin alam kung alin ang tumama doon. Oh, yeah. Ilang gunshot wounds. At saka sir? Pumutok talaga yung baril niya sa inyo? Pumutok po siya ng 2 beses. Bago kami nag-retaliate. Saka walang yung putok niya, parang wala sa direction ba? Indiscriminate firing, ganun. Okay. Kasi gusto niya tumakas. siya. Oo. Nakakaawa po yung nangyari. Kasi dati namin siya kasama. Even the Dipolog Police, dati siya dyan eh. Nalipat lang siya sa akin sa PPSC. Kaya lang, it was a case na ayaw talaga namin mangyari, na kapwa namin, ganun ang nangyari. At then again, wala po talaga tayong magagawa. I have to preserve the lives of my men. Okay. Mayor, you can ask question also regarding your peace and order sa lugar ninyo or if he has any knowledge, no? But anyway, going on, Superintendent Andaya, meron ba kayong sa yung mga police operations nowadays, it needs a lot of logistics and help from the LGUs. So who's helping you to pursue the peace and order programs, especially here in Dipolog City? Because this is the capital of Zamboanga del Norte. And there are many visitors here going and coming in, no? So, talagang malaki ang inyong responsibilidad, especially doon sa Boulevard area. Nandun yung mga tao lalo na kung gabi,
How do you secure the place? Especially so na malapit sa dagat, baka makidnap na naman, may nakidnap na naman katulad ng pagkidnap ni former Italian priest Roland Del Torchio. So how do you go about your operations and who help you? Actually po, Dipolog is very lucky that we have a very supportive mayor. Yung investment ng ating local government when it comes to peace and order is napakalaki. We already made a plan, napakalaki po ng gagastos, and it involves more than 10 or 12 million. Even the CCTV cameras na pinalagay ni Mayor, napakalaki po yan. I don't know how much it cost, pero napakalaki rin po ng tulong sa ating police. I am manning the CCTV 24 hours. May police tayo 24 hours, nakatutok po dyan CCTV. Wala sa ibang trabaho kundi tingnan ang mga cameras natin. That's 24 hours a day. Pangalawa, magpapatayo si Mayor ng tower doon sa Boulevard, yung watchtower. Ang alam ko, dalawa yata. I don't know the amount, but it costs more than $1 million. May mga proposal po siya, marami po siyang project na iniisip, and that involves the procurement of firearms. Naka-order na po kami sa Israel, IDF, Israeli Defense. Meron po kami in-order na 30 tabor, brand new M16, 7.6, 6.50 rifle po yan, na napakaganda po, all terrain. Purchase yan ng local government. CPO, local government, to upgrade yung firearms ng mga police natin. Napakarami po ng plano ng ating city mayor. And when it comes to logistics and support, wala na po ako masabi dito sa Dipolog. Just yesterday, I have concluded my first batch on retraining sa lahat ng police dito sa Dipolog. Lahat po, it involves the basic and the advanced para po mas well-equipped ang police natin when it comes to knowledge and skills. So, yesterday, we had the graduation of our first batch, and all of those were supported by our city mayor and the city government of Dipolog when it comes to bala at pagkain nila sa range. Sinuporta po lahat yun ng ating city mayor. This war on drugs, he is very supportive. Lahat po nangyayari namin. Pag-bypass money, lahat po binibigay po ng aming city mayor dito. Do you have a question, Mayor? So all of these are part of the peace and order plan. Yes, sir. Kasi also in Rojas, you know, we have peace and order plan. We also have our intelligence confidential funds. But gamay radyo kayo siya. So the city of Dipolog, considering it's a certain portion of the era. So since this is a city, dako yung kayo ang ilahapong portion. For example, you can 2% lang or 1% lang, but 1% or 2% that's already several millions sa IRA. Pero sa lungsod sa Rojas, gamay ra ng IRA, gamay ra pong portion. So niya, divide mo sa entire year, gamay ra po kayo tumahatag sa police. No? But does it mean, sir, na since mangayo ng bypass money ito, all the operations are with the go signal of the mayor? No, actually, si mayor hindi nagtatanong. Once na meron kaming lakad, okay na yun. Alam mo niya may lakad. It doesn't go with the specifics. Sino ang target, sino ano, wala. Wala siyang pakialam dun. He doesn't want to get involved as to the specifics ng lakad. Wala po. Basta sinabi lang namin na may lakad kami, yun na yun. Yes, Julius. Nag-wonder lang ko ba sa intelligence information sharing among different areas. Kasi, sir, ikaw dito sa Dipolog, but what will happen if you know that your target is still in Ozamis? How would you make tiktik to Rojas na nandun sa Rojas?
ang kuan ba sa mga among PNP stations? Intelligence sharing. Oo, pag human, Information naman din sa sharing. Rojas, mukuan pa ko sa Rojas, and yet, example lang nga, can I rely with the PNP chief in Rojas if I share this? So, unsa ba ang kuan na ba, mukat across ba ng operations ninyo? Knowing nga, kamo diri sa Dipolog, you said you are well funded. But if you're going to coordinate with another LGU, walay funds. You go there beyond the territorial Coordinate jurisdiction. properly. The war on drugs transcends boundaries. So that doesn't mean na yung tao nasa Rojas hindi pwedeng kaya hulihin ng Dipolog. Kung ang area niya is Dipolog, nakarating siya ng Rojas, we can apprehend. At saka sa ngayon, with this present situation, no police station doesn't cooperate with one another. Even to the extent of sharing information and sharing intelligence information. We do that. Kami mga chief of police, lalo na kami mga chief of police. Wala kaming inuhold. Not unless may fear ka ba na yung information mo is hindi totoo. That would only cloud what is there on the table. So, kung i-google mo lang impormasyon na ibibigay mo tapos hindi ka confirm, huwag mo lang ilagay. Kasi googlehin mo lang yung impormasyon. That's the only time we hold information. So, but you can always coordinate with other LGUs. Like, for example, you mentioned a while ago na yung contact ni Joel, kasi Joel, papunta, meron siya Rojas, Manokan. Can you share the confidential information regarding these drug lords existing in Rojas to, like, for example, Mayor Bayusa? We don't normally go directly to the mayor. We go by the chief of police, by channel. And the chief of police, of course, will have to decide kung ipaparating niya or hindi na. So, it's up to the chief of police po. Wala kasi kami, hindi naman namin pwedeng idiretso kay Mayor Bayusa. Hindi naman pwede yun. Kasi out of respect to the city police. I would be, yes, ma'am. Yeah, yes, Mayor. So, as to the kuan ba, kanang level, no? Naman pagkatawag lang mga verifier na may listahan. And then, on the level of the province, na po may verifier. On the level of the region, kanapo, opisina sa region, na po sila verifier. What if, dili magkapareha, do you still continue with the operation? Yes, sir, actually, the list is just a list. We only follow the list based on the target that we do. But then again, if it's not on the list, but you have the information, we disregard the list. We go by the information. That's why, if, for example, there's a list, nasa listahan yun, pero wala sa listahan sa region. May information kayo, pero walang information yung region. Now, they still pursue the operation. Yes, sir. We just write a report. We justify it through our report. Kasi, halimbawa, yung target namin is not on the list. Or nasa listahan namin, pero it does not qualify as a regional list. But then again, may mga informasyon kasi na hindi kami alam na bigla namin nalalaman na ito pala, ganun pala ang extent ng operation niya. Halimbawa, magka-reveal lang sa amin. And then we found out na totoo nga. Halimbawa, ito siya. Sabihin niya, ito nagbagsak ng 1 kilo dito sa Dipolog. Alam namin yun dati. Pero hindi namin alam na nagbabagsak din pala siya ng 1 kilo sa Rojas. So, halimbawa, ganun ang informasyon. Yung Rojas ang hindi namin alam. Pero nahuli namin yung isang taong ito na conduit ng nagbabagsak sa Rojas. So, walang informasyon na sa Rojas nagbabagsak din siya until nahuli itong taong ito. So, inuhuli pa rin namin yan and we do it by reporting na itong taong ito hindi lang sa Dipolog nag-operate, even Rojas. Ganun po yun, Mayor. Sa extent lang po, sa level ng reporting lang namin ginagawa lahat yun. And then, ika-qualify yun po ng region. Kasi mas alam namin dahil kami nasa ground. Yung list namin doon sa kanila is guide lang po yun. We do more with the information. We always go by the information.
Okay. There's a text here na yung nadakip daw kahapon, allegedly, hitman na membro ng Team David. Can you verify it or can you confirm it? Sabi ko nga po, ma'am, we are still verifying on which is which and what is what. Ang Team David po, narinig ko na po yan. Pero, hindi ko po alam at wala po tayong alam na merong hitman ang Team David. Kasi wala narinig ko naman kahapon. Sabi ko, may hitman ba ang Team David? So, sabi ko nga, hindi tayo pwedeng, alam niyo po, minsan kasi may mga tao nagpapagulo lang eh. Yes. Na, porket narinig niya, totoo na. Little knowledge is dangerous talaga. Totoo lang po yun. We cannot go by it just because we heard it from someone. We go by the fact. So, kung ano po yung totoo o ano po yung may ebidensya tayong hawak, that's where we go. I cannot say yes. Kasi wala akong alam dun eh. Unang-una, wala pa po ako dito sa Dipolog ng time ng Team David ngayon eh. At saka unang-una, wala naman po ako na pinangahawakang ebidensya na itong taong ito eh hitman. Hitman ang kung kanino. That's why I always say, we go by the fact, we go by facts, we investigate, we go deep, then that's the time I can say he is or he is not. Okay. Yes, Mayor, you have a question? Yes, sir. Sir, despite the fact na marami yung nag-surrender, marami din po ba yung bumalik? Actually, sir, marami rin po kami nahuli right after the surrender. Marami po kami nahuling bumalik. Ito po yung problema. Kaya nga po, our city government here in Dipolog has been, me and the city government of Dipolog has worked so tight that we were able to push the rehabilitation program that we have now. Kasi, ang explanation ko po is, why did these things happen? Bakit bumabalik yung isang tao? Unang-una, I tried to dissect all of those bioprofiles of our surrenderers. Out of 1,701 surrenderers of Dipolog, we have 1,049 unemployed. Walang trabaho. We have 42 minors who is now undergoing rehabilitation program sa DSWD, already on its 5th week of rehabilitation. We are about to start next week. I am only waiting for the signature of our city mayor for the MOA we had with MSU, because we are about to start 12 the TESDA, JRMSU, LESDEC, and all other government agencies. We were able to combine them into one. So we, the JRMSU designed a POI, a program of instruction, wherein we were able to incorporate everyone in there. So we were able to assess what's that? The DOH has already done the assessment on our surrenderers. We've finished more than 1,000 already, and we are about to start the formal rehabilitation program that we will be having in Dipolog City. This is the first time. We were the first to do it, actually. We did it several months ago. 2 months ago already. We have been preparing already for this. Kasi every day of delay for the rehabilitation program that we are supposed to be doing, every day we are pushing them back to their old ways. Why? They don't have food. Lahat na nahuhuli ko, sir, wala akong ipakain sa pamilya ko. Hindi natin kasalanan yan. I cannot justify it. You cannot even justify it. But then again, ang sabi ko is, every day that we delay our approach, we always push them back. These people, sir, that you are going to rehab, are they forced really to go for rehabilitation? Are they forced to go to TESDA?
Are they forced going to any program given by the government? Actually, sir, these are series of meetings that we had. At saka lahat po ng medical assessment, pinatawag lang po namin ang barangay. Wala pong pulis na pumunta sa bahay at nagkatot. So, in other words, willingness ito ng mga tao. Kasi I wanted to see their willingness eh. Kaya sabi ko, let the barangay do it. Wala akong pinapunta pulis para pumunta sa kanila. Hoy, punta lang kayo doon para magpa-medical assessment. Wala po. Kasi sa Rojas, for example, no, during our meeting with these surrenderies, I offered them, okay, nasa lamesa na lahat yan, magpa-enroll na kayo, willingness. Pero out of 355, ilan-ilan lang eh. Kasi wala na yung willingness eh. So that's why I'm wondering, how would Dipolog how is Dipolog doing? If you are saying na willingness, kasi a lot of them really don't like to go to school, really don't like to be rehab, really, parang yun sa mga ninyo pagbira. May problema ang Rojas. Whereas ang Dipolog, okay kayo. Sige daw, sir. Sorry. Sabi ko nga po, these are series of meetings. I don't know how good my men convinced them. But then again, napakarami po, more than 1,000 ang willing mag-enroll. Kasi, yung nagpa-medical assessment, meron po kasing doktor lang na pwede mag-assess. That is accredited by the DOH. Hindi pwede ang kung sino medical officer ay pwede na po mag-assess. So, in Zamboanga del Norte, we have two. The other one is Dr. Sinsuan. So, it's Dr. Sinsuan who do the medical assessment of these people. And nabigla ako nung tinawag sa akin na, sir, we have more than 1,000 already. Kasi hindi ka pwedeng mag-enroll kung hindi ka ma-assess. You cannot go directly na mag-enroll ka. Taga-Dipolog sila lahat talaga? Yes, ma'am. Ang dami, no? So, yes, sir. Extrajudicial killings, we're running out of time. Extrajudicial killings and the crimes committed by riding in tandem. Kumusta na ang investigation? I think it's under investigation still. Ano po yung una, ma'am? Extrajudicial killings. Extrajudicial killings, dito po sa Dipolog, wala po tayo narinig yan. I don't favor that kasi ayaw ko po yan eh. Ayaw ko po yan. Unang-una, that's tinatawag na natin extra eh. So, you go beyond what is judicious. So, we cannot favor that. I cannot do that. We cannot do that. And never in Dipolog, somebody can do that. Yes, that last Sunday, we have the lawyers here with us. Judge Kenneth Rosal, si Attorney Chris Palpagan Jr., si Joseph Attorney Matoy Barinaga, and Board Member Peter Co. But luckily, like what you said, walang extrajudicial killings. Wala po dito sa Dipolog. So, how about riding in tandem? Kumusta na ang investigation? Meron po tayo mga crimes doon eh. Meron po tayong dalawang riding in tandem that happened recently. This is the first time na nagkaroon tayo ng riding in tandem after 11 months of my being the Chief of Police of Dipolog. Yung dalawa po na yun is, the other one is Pusher. Pusher po yung surrender din po natin. Both of them are involved in drugs. Kaya nagtaka ako bigla eh, bakit nagkaroon biglaan? Samantalang wala naman ito for several months. So, I am really interested na malaman ko kung sino yan. Kasi 2 weeks. 2 weeks na. 2 weeks na, the other one is 3 weeks already. 3 weeks old, the other one is 2 weeks old. At least the first time, nabigla nga ako, somebody just do it na bago sa akin. Kasi hindi ako naka-experience ng riding in tandem dito sa Dipolog. Kasi because of the series of checkpoints that we have, mahihirapan talaga yung mga riding in tandem na yan na gumalaw. So, tinan po natin kung paano siya nakakaiwas sa mga checkpoints natin. Pinag-aaralan ko po na maigi, ma'am. So, yung sa Bulwagan incident, 2 months ago, last August yata yun, yung sa Bulwagan incident na galing sa City Jail na si Gico. Kumusta na yung kaso? Well,
yung kaso kay RG Greco hanggang ngayon, we are still facing a blank wall kasi hindi po talaga natin ma-determine saan galing yung bala eh. Nagbibiro nga ako, baka yung mga BGMP ang bumaril dyan eh. So, Biro lang was po a yun. professional hit. Hindi nga po natin ma-determine, ma'am eh. Kahit sa reenactment namin, hindi namin ma-determine talaga kung saan ang galing yung bala. So, he was surrounded by BGMP personnel, paikot, tapos puro pa nakaporma na gano'n, tapos biglang mamamatay yung tao. Paano nangyari? So, hanggang ngayon po, meron po tayong investigador dyan na nakatutok talaga, na kahit yung family, pinapuntahan ko na lahat ng mga close friends, pinapuntahan ko na sa mga bahay nila, para just to get information, kahit yung lola niya, kinausap na namin, pinakausap ko doon sa tao ko. And even sa BGMP, pagdating ko doon, that day kasi pina-investigahan namin, ang linis na ng korte niya. Even yung bed, wala na. So, medyo tinitingnan po natin na maigi itong bagay na ito. Okay. Yes, Julius, last question please. Sir, I know that you got information from the surrenderers. Pero there may also be information na hindi niyo pa alam paano yung publiko o yung mga concerned citizen mag-report sa inyo na ma-protected din or secure din yung kanilang information. Because if we want to support you, pero paano naman pag nalaman nila ito, baka kami yung babalikan. So, medyo yun yung fear na dapat tanggalin natin sa sarili natin. If you want to fight drugs, get out and tell everyone that I hate drugs. Hindi naman po sa gusto kong i-burn out kayo o kung ano. But then again, fear of giving information should be taken out from the list. We tell everyone na sabay-sabay tayo at buo tayo lumalaban sa droga. Kasi kung yung bagay na yan ay takot ako makabalikan ako, balik rin natin, dapat sila ang matakot pag nalaman natin. Kasi yung old concept po yan, na noon kasi hindi mo alam baka pati police involved. Ngayon hindi na po, wala na po yan. Dapat sila ang matakot pag nalaman natin na sila ang involved sa drugs. Balik pa rin natin kasi that was the old world. Now we have a new world. Dapat sila na ang matakot. Sila ang magtago. Hindi tayo na dapat may karapatan, mabuhay na maayos at tahimik. Tayo ang takot sa kanila. Balik pa rin natin. Sila ang nanggugulo, sila dapat ang matakot. Huwag na po tayo matakot magbigay ng impormasyon. Anyway, I can assure you na yung hotline numbers natin na pinamimigay natin at number sa lahat ng kanto ng City of Dipolog, pwede niyo pong i-text yan. Only information, no need to say who you are. We can preserve that information. But then again, I am challenging everyone that there's no need to fear. Because we have a new world already. And that new world, dapat baliktarin na natin ang sitwasyon. Sila na ang dapat matakot. Very well said. Wala na tayo panahon, mga tag-parting words and statements, gikan sa itong mga bisita karong buntaga, and we'll do it again, hopefully, no, Mayor? Umari po kagihapon, ma-share ka, kabahin na sa Rojas, no, development. Okay, so, Mayor, Attorney John Vic Valle, sir, please. Sa mga tigpaminaw, sa mga... John Hendrick, sorry. Nananaw, no? Thank you very much also, Beth, for inviting me here. It's really a privilege. Also to, sir, nice seeing you again. Ako pong maestro nga si Sir Julius, no? For a long time, I have not seen you. Yun, kay panagsarap po kumabot o Dipolog. Soon, hopefully, the people of Dipolog, people sa Buanga del Norte, will really look up into Rojas also. Something, bata, na hinahinay, naglakaw. And hopefully, it will become an adolescent and then a mature person. See that in the future, and I wish makakita pa po ko na
Sumayong buntag. Thank you so much, Mayor John Henrik Palisar sa lungsod sa Rojas for being with us this morning. And also with Police Superintendent Lito Andaya, sir. Una-una po, this is a very big opportunity for me to say those things na sinabi ko po ngayon. Kasi we can seldom reach out to the people. Ngayon, I was given the opportunity at maraming salamat po. Siguro, sa dami na nakikinig ngayon, marami ako na ipaabot sa kanila. And those words are the words of the police station. It's not me. So sa lahat po na nakikinig, wala na po akong sasabihin. Lahat po na sinabi ko, sana po maramdaman po natin at maipaabot po natin sa ating mga kapitbahay. Unang-una po, the war on drugs is there already. There is no going back. Paabante na po tayo. At hindi na po ito babalik. Abante lang po ito ng abante, hindi na po ito atras. So sa lahat po, please cooperate. Kasi we need to get them out of our neighborhood. Thank you very much. Magandang umaga po. Thank you so much. Police Superintendent Lito Andaya, to ang Chief of Police sa Dipolog City. Keep up the good work, sir. And the people of Dipolog City sa Bogor Norte are always behind you. Julius Salaveria, to ang panelist. Daghang salamat no ka Sir Lito Andaya for giving us assurance that in this war of drugs, it is everybody's concern. So nakita nato ang nadungog nato ang iyang tubag. Dili ta dapat mahadlok sila ang dapat mahadlok nato. We are in good hands with the PNP personnel. So do not fear. Think, invest also in Rojas. We are very thankful that this morning si Sir Balthazar is with us and to give you updates, mga developments. There are many concerns nga ato pang i-address, but we know Rojas is going to that kuan kana nga paingna no being recognized already as one of the highest rank in terms of competitiveness sa mga municipalities. That is nationwide. So asa pa man padulong ta mag-invest sa Rojas at kato po mga local investors na mention kaganina ang mga nag-invest man taga diri. So what about the Dipolocnons, the Pitanons? Adto na mo sa Rojas nga na mo palayo pamantangan na man dito. So sa mga tigpaminaw, and I think ang RMN DXDR na activity today sa mga fans club. Okay, daghang salamat sa kanunay nga pagsunod ni ining programa kapihan sa Dipolog kani si Julius Salavera sa Department of Trade and Industry. Nagasulti, God bless everyone. Thank you so much, Julius. Ato lang ipaabot, no, kay patakabisita ra ba pod, no, kay ang unang nahiskutan nato very good pod. Ironically, ato magong close friend, former president sa Munga del Norte Press Club, si Auntie Sally Ilya, ang mother ni Geoffrey Joel Ilya, no. It's just a sad incident nga na inana, no. So amo paabot amo ang deepest condolences ngadto sa pamilya ni Auntie Sally Ilya. Kay she's a good friend. Pero na biktima lang magid pud ang anak sa drogas, no. So muna nga amo lang itunol gihapon ang amo ang mga pahasubo ngadto kang Auntie Sally Ilya. So, salamat kayo sa ato ang mga bisita karong buntaga, si Mayor John Henrik Palisar sa lungsod sa Rojas, Police Superintendent Lito Andaya, atong Chief of Police sa Dipolog City, ang atong gabinugtong nga panelist nga si Julius Salaveria kay dunay naulanan gabi si Borbin Boyli, dunay napagaw si Councilor Ruben Ligorio nag-ugom pa tuog kanang Loya last Friday nga dito ko siyang law office. Dayon si Robert Pinsoy tuwas Davao, si Edgar gikan sa Edgar Saruna gikan sa Usamis nga kusog ko nung ulan nga napagaw pod murag mo na uso karon kaya ato bisita si Sir Adaya napagaw man pod, no, dili agi video kay ha. Joke ra. So salamat nga to kang Silbert Adetico Dunduyano, ang ato ang IT director nga mo nagdala sa ato ang live streaming www.imndipolog.weebly.com. Uploaded ang Kapihan sa Dipolog sa atong YouTube every week. So click lang ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube na di ang tanan atong edisyon kauban sa atong mga bisita matag Domingo nga tanan. Daghang salamat usab nga to kang Taxi Lumba nga may nagdala sa atong tingog sa kanginan sa simultaneous broadcast sa RMN DXDR 981 AM ug yun man sa IFM 94.1. Daghang salamat nga to sa station manager nga to nga si Edgar Dagomo. So kini si Edward Pahintito mo mga kanyo, to God be all the glory. Happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away.